Mag-change oil sana ako. Ang nangyari, mabilis malustrade itong ulo ng, kasi aluminum siya, ulo ng drain plug cap ng PCX 160. Ayan, kung makita nyo. Wala, sobrang wasak na, sobrang damage. Ayan, butas na nga. Oh. Nabutas yan dahil kasil-sil ko. Share ko lang kung paano ko ginawa, paano ko tanggalin ito. Ganyan ang nangyari. Drain plug cap na to, malambot yung metal kasi aluminum pala ito. So nagkamali ako ng pihit, sakit pa yung ginamit ko pero nalustrate kung tawagin. So nabilog yung ulo hanggang bumilog. Hindi ko na magamit yung 17 talaga. Ayaw na kumapit. So sinubukan ko yung 16 para wala pa rin nangyari doon sa 16. Mahigpit kasi yung pagka ko yata pabalik. Ito pala itong cap na to. Kunting-kunting higpit lang dahil pag umiinit sa matagalang gamit, syempre umiinit yung makina. Siguro grabe yung kapit nung cap na to, drain plug cap. So ngayon, ang higpit na niya, hirap niyang anuhin kaya na lustrade siya. So kung makita nyo, sinilsil ko siya, ubos yung ulo, ubos na lahat. So marami namang paraan kung paano tanggalin yan kapag na bilog na yung ulo. Yung iba, socket wrench na ang ginagamit, mas maliit, small size. Kasi 17mm ang sukat nito. 16mm, nakita ko 16mm ang ginagamit nila. Pero sa akin di umubra dahil sobrang higpit nga ang pagkalagay ko siguro. Ngayon, hindi natanggal doon sa 16mm. Ang ginawa ko, ito sinilsil ko na yung dulo na to. Kaso lang, hindi yata balance yung pag dito mo sa ulo mismo. Ito, yung nalustrade na nabilog. Dito ko sinilsil. Hirap siyang silsilin hanggang nabitak lang siya hanggang nawala na yung halos kalahati dito bago pa nangyari itong nabutas. Ngayon, so wala na talagang ibang paraan. Ang ginamit ko is grinder. Kung makita nyo naman, as you can see, mayroong guhit, may gatla dyan, gatla. Ginatlaan ko yan dyan. Ito yung grinder. Last resort ko, huling paraan is yung grinder. Ingat nga lang sa pag-grind kasi manipis lang tong cap na to. Tapos baka tamaan din ito. So may paraan naman, medyo malayo ng konti. Grinain ko ito. Kung makita nyo, may gatla, may guhit. Ginawa ko, dito ko pa rin siya sa may butas na to, banda rito. Kasi ulo nga ito nabilog. Dito ko pa rin siya sinilsil. Ang nangyari, natanggal ulit. Bumitak na ito. Yan nakita nyo, may butas. Kasi natanggal na yung pinakaulo kalahati. Naisip ko na dito, pag dito pala sinilsil na ito, mas yung force, kahit sobrang lakas ka rito, baka may tendency pa na mabungi, masira tong niya. Kung dito, kasi parang mas maliit siya yung diameter niya. Ito, pag inikot mo, parang maliit. Sinubukan ko dito sa gatlaan at dito sa dulo. Nung dito ko sinilsil, may pangsilsil ko. Ito yung pansilsil ko. Yung dito ko siya sinilsil, kasama ng dasal na. Sabi ko, Lord, last resort na ito. Sana matanggal na ito. Kasi, ayan, kung ano nang ginagawa ko, pag dinala ko pa sa Honda, nakakahiya na, sobrang So, yun. Nung dito siya sinilsil, mga ilang silsil siguro, ayun, umikot siya. So, dapat pala talaga pag dito siya sisilsilin sa dulo. Nilagyan ko siya dyan ng gatla. Ayan, grinder, dyan banda. Yan, ganyan ikot siya. Dito ang silsil niya, medyo matigas. So may may paliwanag sa science. Dito yung force mo, pag dito mas mataas yung force dito kaysa dito. So dito lang. Yun lang, share ko lang. Ito kasi talagang malambot yung metal pag nagkamali ka ng Actually ako nag-change oil, nakailang beses na ako mag-change oil sa mga motor ko. Lahat naman nag-change oil ako. DIY kung tawagin. Pero ngayon lang ito nangyari sa akin. Kasi sobrang parang hindi siya ganun kakapit yung socket dito sa ulo ng drain plug cap na ito. Kasi nung last na change oil ko, drain plug din naman siya dito. Kaso lang, ngayon gusto kong dito tanggalin dahil para malinisan ko yung strainer niya. So yun lang, natanggal ko siya sa wakas. So baka may experience kayo o naghahanap kayo ng paraan, last resort kung paano tanggalin yung napakahirap tanggalin na nalustrade yung ulo ng drain plug cap ng PCX 160. So dito lang pala siya sisilsilin sa dulo. Mas mainam, meron kayong grinder para madali lang siya. Lagyan nyo lang siya ng guhit dyan o gatla, i-grinder nyo dyan. So yun, ang ginamit natin, grinder, tapos itong screwdriver, tapos gumamit tayo ng rubber mallet. Yun ang ginamit natin para matanggal siya. Dahan-dahan lang din sa pagpupukpok kasi baka may tendency pag sobrang lakas, tamaan ito or tamaan yung crankcase or yung makina. Tamaan mismo, mabasag. Mas malaking problema. So yun lang, share ko lang sa inyo. Ganun ang ginawa ko noong wala nang paraan para matanggal pa. At kasama ng dasal din. May mga ginagawa ako na talagang ganyan. Kasama yung dasal para siyempre si Lord din ang nakakaalam sa lahat. So natanggal siya. Okay.